Magandang umaga sa ating lahat, mga ginigwilo ko mga Pilipino. Ito po ang inyong programang Ligod Bayan na may puso mapagkawang gawa sa mundo ng balitaan, kalusugan, kapayapaan at katiwasian na mayroon pang tugtugan. Muli po ay binabalot po tayo ng mga masalimuot na pangyayari at mga kaganapan na ating pong nakalat sa ating pong labas at loob ng ating pong bansang ito ng Pilipinas. At syempre sa mga reporters po natin na sadya namang nagbibigay po ng mga question, suggestion at ganun din po ang mga idealistic na kanila pong ibinahagi sa inyong lingkod ay ating pong bibigyan po ng muka ang balitang ito. Ang ating pong programa ay nagpapakilala po sa buong mundo at syempre bumabati po tayo ng magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito naman po ang napaka-panabik na ating pong programa sa ating buhay kalusugan. Masidi po ang katanungan ito ng ating pong mga kababayan. Bakit daw po ang ating napakirap banggitin ito sa ating programa? Bakit daw po ang ating kasarilang lahi ay ating pong napag-iwanan na dati raw po ay tayo anito, ay bakit banyaga ang ating sinasanto, ang ating dinarasal? At yan po ang bibigyan po natin ng kasagutan para po mabigyan po ng muka ang balitang ito. Mga kababayan, bago po ang lahat, nais po natin ipakilala po ang ating bantog ng programa, Lingkod Bayan, Sagip Kapwa. Ito po ang inyong nagbabalita, Doc Asian Kunugayre. Nagpapatrong po muli sa ating lahat. Akin pong kinasisiyang mga tawag na to na talagang hindi ko rin po halos maarok ang mga nakakarimaw na mga kahindik-hindik na mga kasagutang ito at katanungan. Bakit daw po tayo ay nabubuhay sa lupain nang ginagamit po nating mga santo ay banyaga? Ang ating pinaniwalaang dasal ay banyaga. Mga kababayan, siguro naman hindi po karuwagan na tayo po ay manumbalik sa ating kasarilang lahi, anito o anuman o Muslim o anuman yang talagang pinanggalingan po ng lahing Pilipino. Ang aking po lamang masasagot sa inyong lahat, dahil po nagkaroon po ng scarcity of mindset, no? Na parang ang lahat at ang buong mundo ay nagkaroon po ng kasakiman, siyempre nagkagera, colonization, at lahat po ng mga debosyon ay napaltan. Ang kasanilang kultura po ay nadagdagan, nalahukan ng samot-saring reliyon at pag-aaral, edukasyon at mga pamahiin, no? Sa ating pong kaugaliang Pilipino. Namana po natin yun, talagang winasak ng mga banyaga ang ating kasarilang kultura. Malapay, nais po lamang natin na linawin sa lahat ng pagigipong united sa lahat po ng paniniwala ay magbibigay po at magbubuklod at pag-aakapan ng bansang ito. Ano man po ang ating estado sa buhay, wala po tayong pinipili at lahat po tayo ay akap ng ating pong programa. Samantala, ang mga iba pong katanungan ay saka ko na pong sasagutin sapagkat dito pa lang po sa isa ay talagang dapang-dapa na ang aking isipan. May mga chakra mantra na sadya pong gumagawa lang ay manggagamot. Ngunit ang katotohanan po niyan ay dapat ang maturuan po natin ay ang mga may karamdaman ang nagpapagamot. Sapagkat hindi lahat ng ating buhay
bilang manggagamot ay mananatili kang buhay sa iyong rurok ng iyong kagalingan. Ang lahat po ng oportunidad, abilidad, talino, talento ay may pagkakupas. Hindi po dapat yan nagiging mute o silencer o chakra mantra na lang gagamitin natin. Mga gestures, mga voice language, eye language, body language, whatever it is. It should be done by the sounds and be heard by those who are victim of such kinds of sickness, Philippines. Kaya mga Pilipino na manggagamot, panawagan ko lang po sa atin lahat. Kung tayo po ay sana ay nasa ibang dimension ng inyong pong kultura, Banyaga ka man, Chino ka man, Vietnamese, o ano pa man, Indian, Americans, or whatever country you came from, and you've been arrived in this country, in our country, Philippines, show to it that you own our language, not your culture, no? Not only your belief will be represented by itself, but internationally, please adopt everything which is good to our people, no? Kasi po may mga nakikita ko na pag may nanggagamot na ang sabi daw, hindi ko pala napanood to. Next lang po ako ng isang albularyo natin na taga Cuenca. Dok, bakit may mga ibang reliyon na ang gusto po nila ay maging kaisanan nila at isabuhay ang kanilang pagiging albularyo at sila ay maging isang anghel o isang santo o anumang figurin na merong sila sa kanilang reliyon o kultura? Sabi ko naman po ay sumunod lamang po tayo sa trip o requirement o mga requisite ng sino man pong mga manggagamot. Okay lang po, tanggapin po natin ng mga 3 oras, 5 oras. Ang mahalaga po na gamot tayo, mga kababayan natin, no? Malapay, akapin po natin ng mga magic na to na hindi naman nakakaperwisyo po sa ating buhay. Malapay, nabibigyan po tayo ng tulong. Okay lang po na tayo ay masalinan ng anumang klase pong kultura o language, wika, o kahit yan po ay pipi na manggagamot, okay lang po yun. Oo lang po tayo, lalo na po yung may mga karamdaman, no? Huwag po magsasalita na kakayanin ko. No. Accept it. The whole heart, the whole mind that we have. And after an hour, and back to your own spiritual belief. The thing is, you obey this doctor, no? This ancient doctor or quack doctor o or babaylan. Respected lamang po yon tayo, no? So yun po ang ibig sabihin po ng scarcity mindset, no? So abandonment mindset, ibig sabihin po yun, ikambyo mo lang. So abandon mo, kaya po may maraming mga nagtatampong mga kababayan nating albularyo na bakit hindi raw po na-share. Eh syempre, para sa akin, kung nga po ako ang gagamutin at paalisin mo ako bilang nasa akong iglesia ng 1 minuto, ay masakit po sa akin yon. Kaya po, babala at paunawa po sa mga manggagamot, huwag po nating laktawan ang kinagisnang sarili ng kultura o belief o paniniwala ng isang biktima ng karamdaman. Basta't ang gawin po lang natin, payong kapatid, wala pong hard feelings, sana po ay maintindihan. In fairness po sa lahat po ng mga manggagamot, maging marahan po tayo, huwag pa dalos-dalos sa ating mga wikang ito sapagkat marami pong nasasaktan. Marami pong nasasaktan na kabilang po sa atin, no?
ng pagmamalabis, no? Sapagkat ang programa pong ito hindi po tumitigsa kundi umuunawa at itinatama ang mali at pinapaabot po sa lahat ng tao. Sapagkat ang lahat po ng bersyon ng katalinuhan ay isa lang po ang pinanggalingan, ang Ama natin sa langit. One God, one nation. Talk show, ika nga. Kaya po sana lang sa mga kapatid nating mga doctor, exorcist, babaylan, okay lang po yan na tayo po ay manatiling kalmado, no? At kung may babaklasin po kayo ng mga amulet o anting-anting, sana po dahan-dahan din po tayo, sapagkat wala pong kinalaman ang mga sagradong gamit po na to sa buhay po ng mga taong gumagamit nito. Manapay turuan po natin na hawiin, itabi, at wag pong ipasunog, no? Wag pong ipasunog sapagkat meron po kasing nagsunog ng dasal na gamit po natin ay amin pong nararamdaman at kami po ang nakakaamoy kung anong nangyayari po sa gamit na iyon. So, depende po yan sa paniniwala at sa mga taong nabigyan o naging biyasa sa orasyon, debosyon, o pag-atang ng kanilang mga tungkulin. Kaya nga po, one God, one nation. So, sa mga exorcist po natin, lagi po natin sanang i-upgrade, update po natin ang ating kakayanan. Sapagkat ang social media po at mga host, mga celebrity natin sa lahat po ng channel ng television worldwide ay wala po ni isang kaukulang pag-aaral at eksperyensya ng totoong mahusay na nanggagamot na native doctor. Native lang po muna tayo, no? Sinasabi ko nga po, tayo ay dinahulong nung araw ng isa pong napakatanyag na hindi raw po kolumnista, hindi raw po siya tawag dito, basta media man or watchman o so and so, bla bla bla, kundi yan po ay napakahusay po at aming iniidulo na isa pong nilang commentator, media personality. Sana kakilala po ninyo na talaga namang nakapansin sa aming programa. Ikaw ba naman ang nasa martial arts at sinasabi namin yung 1 inch, a little bite, you will lose your own sensory of breathing, no? Yung sensor po ng breathing ninyo will be gone and it will lose for about an hour and you will live without breathing. That is our standard license of our judo. If you don't mind, we are a part of Yuzhuangdu Association, Philippines. That is the 1 hour technical what do you call that, leverage of our martial arts. I-train po kayo na wala kayong hininga for about an hour and be awaken your dead body by your own and die upon signing our pledge being your ancient alien specialist doctor. So mahirap po yun na i-train ang lahat ng mga albularyo na gamitin po ang ganitong mantra. Kaya po yung nakikita nating mantra, okay lang po yan. Wala po kaming masasabi dyan. Basta nailad po namin ang aming pong requisitos na mapakinggan ni Juan de la Cruz ang lahat po ng version ng medisina. Dapat po maging half scientific ancient doctor o quack doctor or native doctor, half or herbal doctor or albularyo doctor, half with specific knowledge of death, of life and death theory, so that we can avoid such kinds of incident during the time of our practices. Magkaroon ng emergency problem, magkaroon po ng heart attack ang pasyente po natin, you know what to do in case of emergency. So yun po lamang ang aming dapat na ipaalam sa inyo lahat, sapagkat
tayo po ay makikisa sa lahat po ng manggagamot ng ating bansa at sa buong mundo, na ang lahat po ng sining ay dapat po may turo sa ating henerasyon, at hindi lamang po sa paglipas ng panahon ay wala pong magiging legacy. Kaya po iniimbitahan po namin ang lahat ng mga interesado para po malaman nila ang cause of death. Mediko. Sa mediko po, hindi po sa war zone, no? Hindi po namin ginagamit yan sa war zone, sa fighting profession. It is specifically program for those who are being calling to be a doctor of ancient, no? Alien specialist. If you have the guts and you have your courage, and then call us. That's why we are trying to train everybody to be a part of our legacy, no? Kasi tumatanda na rin po ang inyong lingkod, na sana sa dapat ko paroon tayo mabuhay Pilipino.